طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Next slide po, Sheikh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Next slide po, Sheikh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Next slide po, Sheikhana. Noong nakaraang linggo ay pumasok tayo sa pagtalakay sa kahigitan ng pagtayo sa Qiyam Ramadan o yung tinatawag na Salatul Tarawih. At ngayon ay tatalakayin natin ang mga naiwang pampaksain patungkol sa pambabata sa pagdalo ng mga kababaihan sa masjid. Next slide po siya. Yan. Kaya sabi natin ang katanungan ay ano bang batas ng mga kababaihan patungkol sa kanilang pagdalo sa Salatul Tarawih. Pakibasa po siya kanina. وأما المرأة فالأفضل في حقها أن تصلي في بيتها ولو أرادت صلاة في المسجد فلا تمنع. Sabi ng buting may akda ng aklat patungkol naman sa mga kababaihan, ayon sa kanya, rahimahullah, na mas mainam para sa kanila ang isagawa ang kanilang pagdarasal o ang kanilang panalangin sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit, may pasubali, kung ang kababaihan ay magnais na magtungo sa masjid o magdasal sa loob ng masjid, sila ay hindi natin dapat pagbawalan. Siya din ay hindi dapat pigilan sa paggawa nito. Next slide pa, Shakanan. Ayan, batay sa isang salisay o hadith, pakibasa po siya kana. قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المسجد وبيوتهن خير لهن رواه أبو داود. Jazakallahu khaira. Sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na la tamna'u, wag daw natin pigilan, wag natin pagbawalan ang ating mga kababaihan na magtungo sa masjid, kahit batid natin na ang kanilang tahanan ang mas inam para sa kanilang dasalan. Ito ay inulat ni Imam Abu Dawud. Next slide po, siya ka na. Sabi natin, sa panahon din ng mga sahaba, radiyallahu anhum wa radu'an, no? Kaluganawa silang lahat ni Allah, na si Abdullah ibn Umar at Abi Huraira ay nagkaroon din ng pagtatalo patungkol sa paksaing ito, no? Na ang panig ni Abdullah ibn Umar, sila ay nagbabawal na wag papuntahin ang mga kababaihan sa masjid, lalo sa Salatul Tarawih. Dahil ito daw ay bawal, no? At hindi raw to kinasiyahan. Kaya sabi natin na ang kanilang claim ay sa bahay na lang sila pagdasalin. Ngunit sa Abi Hurairah radhiyallahu anhu ay naiulat na nagsabi na ayon sa kanya na maaari naman silang payagan dahil ito ay hinimok daw ayon sa kanya na sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na isagawa, hanggang sa matutunan nila na ang dalil o katibayan nito ay naiulat sa isang hadith, batay sa isang salisay o hadith. Pakibasa po sa kanila. قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag nating pagbawalan ang mga babaeng alipin ni Allah upang magtungo sa tahanan ni Allah, which is yung masjid, no? Ito ay alam natin, mutafaqun alayh ni Imam al-Bukhari o Muslim. Next slide po siya. Yan. Ngunit ayon kay Sheikh Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah, kahabagan nawa siya ni Allah, na meron anyang tatlong kondisyon sa mga kababaihan bago sila magtungo sa masjid. No, ito man daw ay maging Salatul Juma o Salatul Tarawih. Next slide po siya. Una, ayon sa kanya, rahimahullah, kailangan na silang mga kababaihan na lalabas ay hindi dapat naglagay
ng pabango. O walang naaamoy ng pabango sa kanila na kanilang kung saan sa pagdaan nila ay mapapalinga o mapapansin ito ng mga kalalakihan. Ito ay nagbibigay ng fitna o sabi natin ng trouble sa mga kalalakihan, sino mang makaamoy ng kanilang pabango. Next slide po siya. Saniya, ang pangalawa, ayon sa kanya na surut o kondisyon, na yung Wala lang kanilang yung kasuotan, wala akong halaga sa'yo. Pero ganun kadali sa'yo mo makipagsabi na iwan mo ako. Ah, sino yan? wala akong halaga. Yung nagsasalita siya. Pangalawa, sabi natin yung kanilang kasuotan, no, ay kailangan kumpletong hijab. Dapat na, sabi natin, natatakpan, yung dapat takpan, no, kaya pinag-utos sa kanila ng Islam. Hindi yung lalabas sila patungo ng masjid, sabi natin, nakalabas yung leeg, nakalabas yung tenga, nakalitaw yung dibdib, no, o kaya ay bakat na bakat at masikip yung kanilang suot, no, at hapit na hapit yung suot na kanilang damit. Ito ay hindi, sabi natin, na matatawag na hijab. Kaya ayon sa Butane Sheikh, pangalawang kondisyon, kailangan sila ay nakasuot ng kumpletong hijab, no? O yung tinatawag natin na proper na pananamit. Next slide po siya. Yan. Pangatlong kondisyon, sabi natin, kailangan ang mga kababaihan na pupunta ng masjid, ito man yung maging Jum'a o Salat Tarawih, ay ayon sa kanya, rahmahullah, kailangan, no, na sila ay pinayagan ng kanilang mahram, no, bago sila tumungo sa masjid. Yung hindi yung tumakas sila, no? Kailangan sila ay pinayagan, no? Bawal sila na maglabas o lumabas ng kanilang tahanan na hindi sila nagpaalam sa kanilang mahram o wali. Ito ay walang ibang hangad, sabi natin kung bakit ito, sinabi natin Butane Sheikh, no, ayon sa kanya, dahil ito yung pangangalaga ng Sharia o pambabatas ng Islam sa ating mga kababaihan. Dahil alam natin sila ang parati ang nagiging instrumento o ugat, o sabi natin sila yung nagiging object, no, parati ng oppression at saka pagmamalabis, at sabi natin at kalapastanganan. Kaya ito ay bagay na pangangalaga ng Sharia sa kanila. Next slide po siya. Yan. Pagkatapos natin paksain ang kahigitan ng Salatul Tarawih, ay isunod naman natin paksain ang Laylatul Qadr, no? At ang mga gawain patungkol sa pag-aabang nito. Next slide po siya. Yan. Pakibasa po siya kana. Kusama. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Sinabi na lang katasasan luwalhati sa siyang naglagay sa kalangitan ng bituin at naglagay ng araw at buwan, sabi na mistulang parang lampara o liwanag, at siya na nagpangyari sa gabi at araw na magpalitan. Sa anong dahilan? Para man sino man ang magnais sa atin na umalala kay Allah o kay magnais na magpasalamat. Ito ay bagay na pagtuturo sa atin. No? Next slide po, Chef. Yan. Sinabi nga ni Imam At-Tabari rahimahullah sa kanyang tafsir na ito yung gaya o layunin ni Allah na nilikha niya ang araw at gabi na para sila ay magpalitan. Ibig sabihin na kapag sumapit ang gabi, ayon sa kanya, rahmahullah, ay darating ang umaga. At kapag sumapit ang umaga, ay darating din ang gabi. Isang tanda mula kay Allah na ang pagkakaroon ng umaga at gabi upang tayo ay pagsubukan kung saan natin gagamitin o lulustahin ang mga panahon at mga oras. Kung sasayangin ba natin ang mga ito sa mga gawaing walang biyaya o tayo ba ay aalala kay Allah at magpapasalamat sa mga panahong ito. Next slide po siya. Yan. At sinabi pa na may akda ng aklat, rahimahullah, pakibasa po siya ka na. إخواني في هذه الأشهر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله على غيرها ومن على هذه الأمة بجازل فضلها وخيرها أشاد الله بفضلها في كتابة المبين. Sabi ng butihing may akda na aklat, Sheikh Salih Uthaymeen rahimahullah, ikhwani, na ang kanya na tayo kanyang kapatiran at ayon sa kanya,
na sa mga huling 10 hadihil asyara al-mubarak, no? Sa huling mabiyayang 10 gabi, ayon sa kanya. No, na kung saan nandito nakapaloob ang Laylatul Qadr. Na siya namang pinagkatangi-tangi ni Allah kumpara sa ibang mga gabi. Sabi natin, ito yung best night, no? Yung Laylatul Qadr. At ito ay pinagkaloob ni Allah sa nasyong ito lamang. Sabihin, hindi ito pinagkaloob sa ibang mga naunang nasyon, tulad ng nasyon ni Isa alayhisalam, o nasyon ni Musa alayhisalam, o nasyon ni Sulaiman, o ni Dawud, o ni Ibrahim. Ang Laylatul Qadr, ang gabi ng tinakda, ay ibinigay lamang ni Allah sa nasyon na ito, nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next slide po siya. Yan. Sabi natin, paano ba gumawi o paano ba kumilos ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam sa paghahanap ng Laylatul Qadr? Dahil natutunan natin na ito ay pinaka mainam o the best sa lahat ng gabi mula sa gabi ng taon. So ngayon, paano natin matututunan na paano siya pinagpahalagahan ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam? Next slide po siya. Yan. Batay siya isang salaysay o hadith. Pakibasa ba siya kana? وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. Sabi رواه doon na مسلم. barakallahu. Sabi niya, ibig sabihin si Aisha, no? Anha radhiyallahu anha. Ibig sabihin si Aisha radhiyallahu anha, no? Sabi doon na siya ay nag-ulat o nagsabi, no? Na noon, sabi niya, no? Ayon sa kanya, radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yajtahidu fi Ramadan, no? Sabi niya na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsisikap, no? Siya ay nagsisikap na itaguyod, itayo ang mga gawain sa Ramadan. La yajtahidu fil ghairihi. At siya ay hindi nagsikap kumpara sa ibang mga buwan, no? Ibig sabihin, ang Ramadan pinagpahalagahan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fil ashr al-awakhir, at pagdating naman daw ng 10 huling araw ng Ramadan o 10 huling gabi ng Ramadan, ay mas lalo siyang nagsikap. At hindi siya nagsikap ng mas higit kumpara sa 10 huling gabi ng Ramadan. Ito ay bagay na iniwanan sa atin na halimbawa, bahagdan ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam kung paano tayo mag-ugali, kung paano tayo dapat magsikap o kumilos sa huling 10 gabi ng Ramadan. Na kung saan, sabi natin, siya ay hindi nagsikap sa ibang mga gabi, no? Kumpara sa huling 10 gabi ng Ramadan. Dito na kung saan, sabi natin, ay paraan na ginagawa niya, kaya siya nagsisikap para hanapin, sabi natin, suriin, o kaya tugisin ang gabi ng Laylatul Qadr. Next slide po siya. Yan. Para natin malaman, ano ba ang maana? Ano ba ang kahulugan ng Laylatul Qadr? Ano ba ang taarif o paliwanag dito? Paglalarawan ng mga scholars ng Islam. Next slide po siya. Pakibasa po siya kana? قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sabi ni Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullah sa kanyang aklat, no? Ng Syarh ng Riyadhus Salihin. Ayon sa kanya na nang tanungin ano daw yung Laylatul Qadr, ayon sa kanya, ito ay binanggit mismo ni Allah sa kanyang aklat na pinababa, which is ang Quran. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim," katunayan, aming itong ibinaba sa gabi ng Al-Qadr. Anong tinutukoy dito? Ang damar dito, Quran. Alin yung pinababa niya? Ang Quran. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ano ang magpapaalam sa inyo patungkol sa Laylatul Qadr? Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang gabi ng Al-Qadr ay mas mainam pa sa 1,000 buwan. Na kung saan nagbababaan ang mga anghel at ruh, o yung si Anghel Jibril,
sa kung papaano ibigin at ipinag-utos ng kanilang Rab. May kapayapaan buong gabi hanggang sa piting ang madaling araw. Next slide po siya. Ayan. Dito, sabi natin, pinaliwanag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala mismo kung ano ang Laylatul Qadr. Pakibasa ko siya kana. القدر بمعنى الشرف والتقديم أو بمعنى التقدير والقضاء لأن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقدم من أمره الحكيم. Sabi natin, ayon kay Sa'd rahimahullah, na ang al-qadar, ayon sa kanya, no? Sabi natin si Shar'an, ang kahulugan nito na ayon sa kanya, na sinabi ng maskolas ng isang, al-qadar ay ang pagtatakda o pagsasabatas ni Allah, no, sa gabi na iyon. Kung saan sabi natin, pagsabit ang Laylatul Qadr, no, tinatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa gabing ito, ano man yung nakapaloob sa taong ito, no? Sino yung kanyang ililigtas, etaka o minanmar, o kaya ganun din kung sino yung mga fawz, o yung tinatawag natin mga nagwagi sa Ramadan. Kasi sabi natin, 29 days o 30 days tayo mag-aayuno, nagbasa tayo ng Quran, tatayo tayo sa gabi ng Salatul Tarawih at mag-aabang tayo sa Laylatul Qadr, sa gabi ng Laylatul Qadr. Dito, tinatakda ni Allah, no, pinapasulat niya sa mga anghel, o sino yung mga nagwagi, o sino yung mga nanalo sa gabi na iyon, na ito na ayaw nga. Sabi natin kay Ibn Qayyim, para siyang mistulang universidad, no, yung Ramadan. Nag-aayuno tayo, nagbabasa tayo ng Quran. Pagdating ng Laylatul Qadr, dito tinatakda ni Allah kung sino sa atin yung nakapasa, sino sa atin yung nanalo at nagwagi sa gabi ng Laylatul Qadr. Kaya nawa ay ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na makakasaksi ng Laylatul Qadr. At nawa ibilang tayo ni Allah na kanyang ililigtas mula sa itaka o minanar o sa apoy ng impyerno. Allahumma amin. Next slide po. Na, sabi natin, ano bang kahigitan ng Laylatul Qadr? Bakit ito binabantayan, no? Masugid na binabantayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bakit ito pinagkatangi-tangi ni Allah sa ayah na nabanggit? Ano ba ang kahigitan ng Laylatul Qadr? Next slide po siya. Pakibasa pa siya kana. الأول قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر يعني في الفضل والشراف وكثرة الثواب والأجر ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yan. Sabi na ating batin Sheikh rahimahullah na ang una ayon sa kanya na kahigitan ng Laylatul Qadr, nagbanggit siya rito ng maraming kahigitan at babanggit lang tayo ng mga ilan sa kanyang isinulat sa kanyang aklat. Sabi niya, mismo si Allah ang nagbanggit kung ano yung mga kahigitan ng Laylatul Qadr. Una, ayon sa kanya, Laylatul Qadr khairun min alf shahr. Na ang Laylatul Qadr ay mas mainam pa sa 1,000 buwan. Ano ba ang pakahulugan dito? Ayon sa kanya, tulad ng nabanggit sa mga nakaraang pagtalakay natin, no, na tayo ay magsikap na hanapin yung Laylatul Qadr. Magsikap tayo na hulihin ang Laylatul Qadr. Dahil kung tayo ay kahabagan ni Allah at pahintulutan ni Allah na mahanap o mahuli ang Laylatul Qadr sa huling 10 gabi ng Ramadan, ang gantimpala nito ayon sa kanya rahimahullah ay gantimpala na mas higit pa sa ginawang gawaing pagsamba sa loob ng 1,000 buwan. Sino nga ba ayon sa kanya rahimahullah ang makakasiguro na tayo mabubuhay ng 1,000 buwan? No, sabi niya, isang gabi katumbas 1,000 buwan. Na ayon sa ating butihin Sheikh rahimahullah na ito ay higit kumulang na 83 to 84 years ng ating haba ng buhay. Na animoy tayo gumawa ng gawaing pagsamba, kung ano man yung posisyon o gawain na tayo nahuli ng mga anghel, ng Roho Fiha, no, ni Jibril, sa gabi na yun kung ano yung ating ginagawa, na para katumbas no 83 to 84 years. Sino ba nakakabatid ayon sa ating butihin Sheikh na tayo mabubuhay ng ganong kahabang panahon? Sabi niya nga, kung tayo abutin ng 60 years old, ito ay bagay na habag na ni Allah subhanahu
wa ta'ala sa atin. Mano pa yung 70? Sabi natin, no? Ito ay mistulang 83 to 84 years, no? Nagbigay siya ng halimbawa, no? Halimbawa, yung gawaing pagsamba na maaring gawin sa pag-aabang sa Laylatul Qadr ay ayon sa kanya maraming uri o anyo. Kung mas madali na isa na tumayo sa Salatul Tahajjud kasama ang grupo sa likod ng imam ay gawin niya. At kung mahuli niya ang Laylatul Qadr ay para siyang mistulang gumagawa ng gawaing pagdarasal sa likod ng imam ng grupo ng 83 to 84 years. No? Subhanallah. O kaya naman kung mas madalian niya sa inyo ang magbasa ng Quran ay kanyang gawin sa pag-aabang ng Laylatul Qadr. At kung pahintulutan ni Allah na mahuli mo ang Laylatul Qadr ay mistulang nagbabasa ka ng Quran ng 83 to 84 years ng iyong buhay. Subhanallah. No? Sabi nga natin na kullu harf asyara amtaliha. No? Bawat basa ng ating huruf o letra sa Quran ay 10 mabuting gawain. Subhanallah. Mano pa yung kung ikaw ay nahuli ng Laylatul Qadr ng mga anghel, waruhu fiha, na para kang nagbabasa ng Quran na 83 to 84 years ng iyong buhay. Ganon din, ayon sa kanya, kung madali naman para sa atin ang magdikrullah. Pinakadabes na dikir ayon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang dikir sa kanya at ang mga nauna pang propeta ang pagsasabi ng la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. No? Kung yun ang mas madali sa kanya, yun ang gawin niya sa pag-aabang ng Laylatul Qadr. At kung pahintulutan ni Allah na matsyempohan niya ang Laylatul Qadr, ay para kang nagdidikr o nagdidikra kay Allah subhanahu wa ta'ala ng 83 to 84 years ng iyong buhay. Subhanallah. No? Ito ang kahigitan ng Laylatul Qadr. Next slide pa siya. Yan. Pangalawa pa, binanggit niya, pakibasa pa siya kana. الثاني قال الله تعالى تنزيل الملائكة والروح فيها. الملائكة عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونهارا يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركات والرحمة. Yan. Sabi natin po Sheikh Rahimahullah, pangalawang kabutihan, kahigitan ng Laylatul Qadr, na kung saan sa gabi na ito, no? Sabi nga, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, na bumababa yung mga anghel, no? Subhanallah. Ayon nga sa kanya, rahimahullah, na ang mga anghel ay ang mga ibadur rahman, mga alipin ni ar-Rahman, no? Subhanallah. Na sila, wala silang ginawa mula nang sila'y nilikha ni Allah, na sila'y magtaguyod lamang ng pagsamba. Gabi, araw, no? Sabi natin, la taknatu, no? Hindi siya napuputol. Walang lagot, walang sawa itong mga anghel na ito, no? Na sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa gabi ng Laylatul Qadr, sila ay bumababa. At sabi nga ng mga scholar, ang pagbaba nila hindi isang grupo, kundi laksa-laksa, no? Ibig sabihin nito, napakarami nila, no? At ayon pa muli sa ating buting Sheikh na ang mga anghel ay hindi bababa sa maramihang bilang o laksa-laksa, maliban na sila ay inutusan ni Allah at maliban na sila ay may dalang kabutihan at biyaya. At sabi niya nga na sila ay may dalang kabutihan, biyaya at habag. Kasi yung mga dua nila, no? Kung sila ay pakinggan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagdudua para sa atin, ito ay bagay na habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide question. Pakibasa pa sa kana. ثالث والروح هو جبريل عليه السلام قصه بذكر بشرفه وفضله. Sabi dito, pangatlo, ayon sa ating buting Sheikh, na kahigitan ng Laylatul Qadr. Hindi lamang daw anghel ang bumababa. Andun pa yung ruhu fiha. Sino ba itong ruh na to? Sinabi natin na ayon nga sa mga tafsir ng Quran, ang ruh na tinutukoy dito ay si Jibril alayhi salam. Ang pinakahigit na katangi-tangi o pinakahigit na anghel na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng mga tafsir na siya ay tinawag na ruh at sa ibang katawagan bilang Shadidul Quwa. No? Siya yung pinakamatatag na siya namang nagturo, sabi natin, nagpaalam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Quran. No? Na siya ay tinuruan ng Shadidul Quwa. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinuruan ng anghel na, sabi natin, na matatag tumayo. Walang iba kundi si Jibril. At ayon nga sa mga ulat na siya yung pinakamainam na anghel na nilalang ni Allah. No?
Subhanallah. At si Jibril ang pinaka natatangi at pinaka-espesyal na anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo nga sabutin ni Sheikh na si Jibril ay hindi bababa sa kalupaan maliban lamang na alam natin kung siya ay magdadala ng mensahe sa mga sugo at propeta. Kaso nga, wala ng propeta at sugo. Pero bumababa si Jibril sa panahon ng gabi ng Laylatul Qadr. At tayo nga sabutin ni Sheikh, ito ay bagay na nagpapakita ng kahigitan at pagiging espesyal at angat ng gabi ng Laylatul Qadr. At hindi bababa si Jibril, ayon sa buting Sheikh, maliban na siya ay pag-utusan ng kanyang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. No? Na alam natin, tapos na yung kanyang misyon sa mga propeta dahil wala ng propetang darating pagkatapos ng propeta Muhammad SAW. Ngunit siya ay inuutusan ni Allah na siya ay bumababa siya sa gabi o tuwing gabi ng Laylatul Qadr. Next slide po. Yeah. Sabi natin, ano bang tanda? Ano bang alamat? No? Ano bang mga palatandaan para masabi natin na uy, nandiyan na yung Laylatul Qadr, no? O kaya sumapit na yung Laylatul Qadr. Next slide po siya. Yan. Sinabi ng mga scholars ng Islam na ang tanda o palatandaan na sumapit na yung Laylatul Qadr ay binanggit din mismo ayon sa kanya, rahimahullah, sa bersikulo ng Quran. Pakibasa po siya kana. Salamun hiya. Yani, No. أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة وأن يؤتكوا فيها من نار ويسلموا من عذابها. Sabi ng ating buting Sheikh rahimahullah na palatandaan na sumapit na, kasi sabi doon sa aya, no, salamun hiya hatta, no? Na kung saan mayroong kapayapaan sa buong gabi. At subhanallah, kung inyong mamarapati na ito'y abangan nyo, no? Subhanallah, mararamdaman nyo at maririnig nyo at makikita na inyong mga mata, no? Yung kapayapaan ng gabi na yon na kung saan doon natapat ang Laylatul Qadr, kakaiba. No? Subhanallah, kahit sabihin nyo na nandun kayo sa syudad, panahon ng Laylatul Qadr, subhanallah, parang walang samok, walang gulo sa lugar, walang ingay, no? Kapayapaan. Kasi ayon sa ating buting Sheikh rahimahullah, ito'y tanda na ang mga anghel sa gabing iyon ay nasa kapaligiran. Nakakalat sila, no? Dahil sila bumababa, no? Na kung saan ang tanda nito, salaman hiya hatta. Napakatahimik, payapa ng lugar. Ito'y tanda na nandoon, no? Sabihin natin, sumapit na, dumatal na ang Laylatul Qadr. Na kung saan alam natin na ang gabi ng Laylatul Qadr, marami ang ililigtas ni Allah, no? Yung etakao minan nar, mula dun sa apoy ng parusa. Sabihin na sila ay nakatakda, supposed to be na iuhulog doon. Ngunit dahil sa kanilang mga dua, dahil sa kanilang pagtayo sa Salatul Tarawih, o kaya sa tinatawag natin na Salatul Tahajjud, pag-aabang sa Laylatul Qadr, ay ililigtas sila ni Allah dito, na kung saan ang mga tao ay takot, nangangamba sa kanilang damdamin, no? Na sila ay baka ihulog, parusahan ni Allah sa apoy ng impyerno, at sila ay lumuluha at dumadalangin kay Allah at nakikiusap. At sa gabing iyon, sila ay dinatnan, dumatal sa kanilang Laylatul Qadr at tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang kahilingan, ay ipapasulat sila ni Allah na sila'y maliligtas sa gabing iyon. At ang bunga nito ay kapayapaan sa kanilang mga kalooban. No? Subhanallah. Subhanallah. Next slide po siya. Yeah. Sabi natin, kailan ba magtatapos yung Laylatul Qadr? Kasi sabi natin, darating siya, di ba? Tanazzalul malaika, waruhu fiha. Bababa yung mga anghel at si Ruhul Qudus. No? Bababa siya. Ngayon, kailan ang tapos nito? Kailan sila muling, sabi natin, na magbabalik muli at papanik muli sa kalangitan? No? Next slide po siya. Yan. Sinabi ng mga scholar na ang pagtatapos ng Laylatul Qadr ay binanggit din anya mismo sa bersikulo. Pakibasa ko siya kana. Nakamute po kayo siguro siya. Laylat. Yeah. Apo. Number 13, yung reading sa akin, Ustad. Apo, yung hatta matala'il fajr. Wala ako dyan, Ustad. Wala sa akin. Tayyib. So sabi doon, hatta matala'il fajr. Sinabi, ang Laylatul Qadr
ينتهي بطلوع الفجر وانتهى الأعمال الليلة فيها. Nasabi ng mga scholars ng Islam, sabi natin buti ni Sheikh Mamayakda na Aklat, rahimahullah ta'ala, Sheikh Salih Uthaymeen, na ang hangganan ng Laylatul Qadar ay ang pagdating ng Salatul Fajr. Pag dumating na anya, sumapit na, dumatal na ang Laylatul Qadar, Salatul Fajr, ang Laylatul Fajr, ito ay Salatul Fajr ay ito ang intaha, ito ang katapusan, ang paglalagot ng Laylatul Qadar, na kung saan dito ay tatapusin o magtatapos ang lahat ng ating mga gawain na inaalay natin para kay Allah sa gabi na iyon, no? Halimbawa, yung pagtayo sa salatu tahajjud, okay, pagbabasa natin ng Quran, ng dhikr, kasi doon tayo pagpapasyahan ni Allah. Doon magbibigay ng hatol si Allah at ipapasulat sa mga anghel sino sa gabing iyon ang tinanggap niya, no? O sino ang sa gabing iyon ang naging faus o matagumpay at ililigtas nila sa apoy ng impyerno, at yun ay hanggang sumapit dumating ang Salatul Fajr. Kaya sinabi doon, hatta matala'il fajr. Pagdating ng Fajr, tapos na ang tinatawag natin na paligsahan sa Ramadan, no? Doon na magkakaalaman sinong nanalo, sinong nagwagi sa Ramadan, sinong hindi tinanggap ang kanyang mga ibadah, at ito ay magkakaalaman sa gabi na iyon, at ito ay naglalagot o nagtatapos sa time ng Salatul Fajr. Next slide po, Sheikh. Slide 29. Ayan. Sabi natin, kailan ba ang Laylatul Qadar? Sabi natin, okay, aabangan natin siya, saliksikin natin, no? O kaya susugurin natin yung gabi na iyon, no? At hahanapin natin ito, kailan ba ang Laylatul Qadar? Next slide po, siya. Ayan, pakibasa po siya ng وليلة القدر في الأشهر الأواخر من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الأشهر الأواخر من رمضان متفق عليه. Sabi natin butin, Sheikh, na ang Laylatul Qadar para sa mga gustong maghanap ng Laylatul Qadar. No, sinabi ng Propeta Muhammad SAW na ang Laylatul Qadar ay hanapin natin sa huling 10 gabi ng Ramadan. Mutafaqun alayhi na pagkasundan. At ito ay utos sa atin ng Propeta Muhammad SAW na kung nais nating hanapin at gusto nating matagpuan ang Laylatul Qadar, ay hanapin natin ito sa huling 10 gabi ng Ramadan. Kaya sinabi nga doon sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha na ang Propeta Muhammad SAW ay mas lalong nagsisikap sa huling 10 gabi ng Ramadan. Ito'y walang ibang dahilan para hanapin ang Laylatul Qadar. Next slide po siya. Ayan, pakibasa po siya kana. وعنها رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من الأشهر الأواخر من رمضان. Ayan. Dito, sabi dito, ito ay pinaliwanag sa ni Imam Albani rahimahullah, no? Na ayon sa kanya na mas pinadali, tashil sa atin to ni Propeta Muhammad SAW, no? Sabi niya sa unang naiulat na hadith, na hanapin natin doon sa huling 10 gabi ng Ramadan. At dito naman, mas lalo itong pinadali sa atin, ayon nga kay Imam Al-Bukhari rahimahullah, sa pagsasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharru laylatul qadr fil witr, no? Min al-ashr awakhir min Ramadan. Nahanapin daw natin yung Laylatul Qadar sa huling 10 gabi ng Ramadan sa gansang bilang niya. Isabihin from 21, 23, 25, 27 o 29 ng Ramadan. No, binigyan tayo ng mas lalong clue ng Propeta Muhammad SAW. Paano siya hanapin at kailan siya hanapin? Sabi niya sa gansang bilang. Kaya ito ay maaaring hanapin natin sa 21, 23, 25 o 27 o 29 ng Ramadan. Ito ay utos sa atin ng Propeta Muhammad SAW. Kung nais nating matagpuan ang Laylatul Qadar, ito ay hanapin natin sa mga odd number last 10 nights ng Ramadan. Next slide po siya. Ayan. Pakibasa po siya ka na. ثم ذكر المؤلف حادثة وردت في ذلك وأنها أي ليلة القدر في رمضان وأنها في الأشهر أواخر منه وأنه في أوتاره
وأنها في ليلة 27 آخر لكن تنقل في الأسر يعني قد تكون هذه السنة ليلة 21 والسنة ثانية ليلة 23 وثالثة ليلة 25 أو 27 ثم الأوثار. Sabi doon, pagkatapos, ayon sa ating buting Sheikh Rahmatullah, no? Pagkatapos binanggit niya, no, nang may akda ng aklat na naiulat patungkol nga dito sa paghahanap natin ng Laylatul Qadar, no? Sabi niya, ito ay nasa huling 10 gabi at ang mga ulat dito ay kung saan sinabi natin na sahi o tiyak, no? At ito ay pinagtibay sa atin ni Imam Al-Albani. At ang mga naiulat din ito ay sabi niya matatagpuan ito sa maaring 27, no? Ngunit ito ay sa huling 10 gabi. Ang kahulugan ayon sa kanya, rahmahullah, na ang ika-29, o maaring sabihin natin halimbawa, sa last year, maaring pinababa ni Allah ang Laylatul Qadr sa ika-21 ng gabi nung mga taon na yon. O maaring sa mga sumunod na taon ay maaring pinababa ayon sa kanya, rahmahullah, ni Allah ang Laylatul Qadr ng maaring 23. No? At taon na ito, hindi natin alam, maaring sa 25 o 27 niya ipababa ang Laylatul Qadr o 29. No? Kaya dahil dito, sinabi ng Propeta Muhammad SAW at tayo pinayuhan na hanapin natin ang Laylatul Qadr sa huling 10 gabi ng Ramadan. At mas minadali niya ito, ayon nga kay Imam Al-Bani, rahmahullah, taskil, no? Hanapin natin sa mga last 10 nights ng Ramadan. Meaning, 21, 23, 25, 27 at 29. No? Na kung saan ito ay nakapaloob sa huling 10 gabi ng Ramadan. No? Next slide po siya. Yan. Sabi natin, ano ba ang kaibahan ng Laylatul Qadr kumpara sa ibang gabi? No, bakit to tinangi, ginawang espesyal ni Allah subhanahu wa ta'ala kumpara sa ibang gabi? Next slide po siya. Yan, pakibasa po siya. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. Sabi niya lang, katastaasan, ang kahigitan ng Laylatul Qadr. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kami ay nagpababa nito sa gabi ng mabiyaya. Katunayan na kami ang nagbabala, mundirin. Dito nagkakahiwalay, no? Wa fiha yafraqu, no? Dito daw nagkakahati-hati, nagkakahiwalay-hiwalay, o dito nagkakauri-uri ang mga bagay-bagay sa paraan na matalino, no? Paano ba ito pinaliwanag sa atin? Next slide po siya. Ayan, pakibasa po siya na. وصفها الله سبحانه بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها ومن بركاتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم. Dito kasi nilirawan ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang kapintasan, na sa gabi ng Laylatul Qadr, ito ay tunay na sadya namang mabiyaya. Madaming kabutihan ang dulot nito at dala nito, no? At ganoon din ang kahigitan. Mula sa biyaya ng Laylatul Qadr, no? Walang iba, ayon nga kasaksal o temi ng pinaka malaki o dakilang biyaya ng gabi ng Laylatul Qadr, walang iba kundi ang pagbaba ng Quran, no? Na kung saan inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang bagay na kung saan sa pagbaba ng Quran, dito nagkaroon ng division, no? Sabihin dito na mauuri, no? At ito ay ginawa ni Allah sa paraang matalino. Dahil ang Quran, ayon sa kanya, rahimahullah, natutunan natin na hiwalay ang shirk at tauhid. Hindi siya pwedeng magkasama, no? Sa pagkakatuto natin sa Quran, natutunan natin ang shirk at ano ang tauhid. At natutunan din natin na magkahiwalay at hindi pwedeng magkasama ang kafir at mu'min. Ganun din, natutunan din natin na hiwalay ang ikhlas sa riya o pakitang tao.
At hiwalay din ang halal at haram. Sila ay hindi pwedeng magkapareho at hindi pwedeng magkasama. Tulad ng ibang papaliwanag mo, Pastor, pwede mo bang ibutang o ilagay ang malinis mo at lansyado mong damit sa damit na lagayan ng marumi? O kaya baliktarin natin, yung maruming damit, pwede mo ba ilagay sa iyong cabinet, isasabit mo pa sa hanger? For sure, hindi. Kasi magkahiwalay siya. No? At ito ang kahigitan ng gabi ng Laylatul Qadr sa pagpapababa ni Allah ng Quran ay dito na nagkahiwa-hiwalay at nauri ang mga bagay-bagay sa paraan na matalino. Next slide po, sir. Ayan. Sabi natin sa ano ba ang gantimpala sa paghahanap? Pagtutugis natin dito, no? Pagsisiyasat natin sa gabi ng Laylatul Qadr. Ano ba ang biyaya na ito na madudulot sa atin? Next slide po, sir. Ayan. Pakibasa-basa ka na. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. MashaAllah. Kasi pareho yung hadith, no? Sabi natin, si Abi Huraira, kaligdan naman siya ni Allah, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, no? Man kama laylatul qadr. Sino man daw ang tumayo o sino man ang magtayo, no? Sa ibang papaliwanag, no? Ng gabi ng Al-Qadar na siya'y naniniwala at umaasa ng gantimpala ay patatawarin ang nakalipas niyang kasalanan at pinapagkasundoan. Next slide po siya. Sabi natin, at tayo nga sa ibang mga mufassirun, tulad ng papaliwanag natin ng mga nakaraang ating meeting, no? Sabi natin, ang gantimpala ng kapatawaran ng kasalanan ay sa kondisyon na yung tatayo sa Laylatul Qadar, dapat siya ay naniniwala sa kahigitan ng kanyang ginagawa sa pagtayo niya sa pag-aabang ng Laylatul Qadar. Kondisyon yun, ay sa atin mo din siya. Kailangan naniniwala ka. Kaya ka tumatayo doon sa Laylatul Qadar, kaya ka tumatayo sa jamaah, sa likod ng imam, sa masjid, sa pag-aabang sa Laylatul Qadar o Salatul Tahajjud, dahil naniniwala ka na ang gawain ito ay higit, no? Para kay Allah. At matimbang ang bagay na ito para kay Allah. Kaya mo siya ginagawa. Dapat yung paniwalaan, no? At pangalawa, sabi natin, ang kondisyon ay sa ating potensya, kailangan umaasa ka na yung ginagawa mo meron siyang gantimpala. Hindi yung gagawa ka, iisip mo sarili mo ay hindi naman to tanggap. So ito ay bagay na mali. Kailangan maging tiyak tayo, positive thinker tayo na yung ating gagawin, sigurado tayo, tiyak tayo, yakinan, no? Na ang ating ginagawa ay meron siyang malaking gantimpala. Na ayon sa ating butihin Sheikh, rahimahullah, na ang kondisyon na ito ay kung ating matamo, mamit natin itong dalawang kondisyon na ito, iman wa ihtisaban, naniniwala tayo sa kahigitan ng gawain na yon, at umaasa tayo na mayroong dakilang gantimpala sa ating ginagawa, kondisyon, guffira lahu, maqaddama lidambi, ay patatawarin ni Allah yung ating mga nakalipas na kasalanan. No? Sabi natin, paano kaya kung mismong matagpuan mo pa yung Laylatul Qadar? No? Sabi nga natin na sang kadamakmak ang gantimpala, isa na ron yung binanggit na khairun min alfi shahr. No, na ikay gumawa ng gawaing pagsamba na higit kumulang na 83 o 84 years ng iyong buhay, mashallah, no? Next slide po siya. Yan. Sabi natin, ano ba ang mainam na idua o banggitin ng isang nag-aabang sa Laylatul Qadar? Halimbawa, sabihin natin, ikay nakaupo, nagpapahinga ka, no? No, naging farak. Sabi natin na, o kaya sa panahon na istiraho, pagpapahinga, naupo yung imam, no? Merong doa na pinapayo ang Rasul na ating banggitin. Kasi kung nakasama ka sa sala, kailangan makinig ka doon sa pagbabasa ng imam, no? Ngayon sabi natin, kung halimbawa farak, no? Ikaw ay bakante, no? Naupo ka, no? Kaya namamahinga ka, tapos nag-aabang ka ng Laylatul. Kaya sabihin natin na pag uwi mo sa masjid, matapos mong dumalo sa Salatul Tahajjud, so pauwi ka, naglalakad ka, kaya sa bahay ka na nakaupo, no? Nag-aabang ka ng time ng sahur, no? Merong dua na pinapayo sa atin na ating banggitin sa pag-aabang ng Laylatul Qadr. Next slide po siya. Pakibasa po siya ka na. قول عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وفقت أو علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو طيب عفو عني. Sabi natin si Aisha, kaligdan naman siya ni Allah. No? Sabi natin, ang pinaka-history ng hadith na ito na si Aisha, sabi natin, ang panahon na iyon ay meron siyang regla. No? So gusto niya man sumama sa pagdarasal sa grupo,
Hindi siya makasama dahil siya ay mayroong buwan ng dalaw. So, humiling siya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ano ba yung pwede kong idua? No, kasi hindi nga siya makasama sa grupong pagdarasal. No, halimbawa maramdaman niya, malaman niya, mabatid niya na bumababa na yung Laylatul Qadar o yung gabi na yan ay Laylatul Qadar. Ano daw ang kanyang pwedeng iusal, sabitin, sabihin, no? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakala kuli, sabihin mo, kasi babae siya, no? Kuli, sabi daw, Allahumma innaka afuwun, no? Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afuwun, fa'fu anni. Pag grupo kayo, fa'fu anna. O Allah, tunay na ikaw ay nagpapatawad at kamahal-mahal sa iyong pagpapatawad, patawarin mo ako. No? Yun lang ang pwede nyong banggitin paulit-ulit, no? Lalo halimbawa sa ating mga kababaihan na sila ay dinatnan. Okay, dinatnan sila ng kalambuan ng dalaw. Feedback yung ating boss. Sabi natin, ito yung kanilang mainam na iwan. Next slide po, siya. At nilinaw din sa atin, no? Ay sa atin mo din siya, no? Al-Uthaymeen rahimahullah na magkaiba o pinaliwanag sa atin yung kaibahan ng fa'fu anni at saka yung astaghfirullah. Kasi doon sa dua ni Aisha o tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua kay Aisha, fa'fu anni, no? Iba naman yung pagsasabi ng astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dito nyo rin naman itong idikir, no? Kung halimbawa, parad kayo, wala kayong ginagawa, no? Nag-aabang kayo sa Laylatul Qadar o nag-aantay kayo sa sahur habang nagluluto pa ang inyong ina o inyong may bahay, pwede kayong magdua o pwede kayong magdikir ng astaghfirullah. Pero pinakamainam yung tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha. At dito matututunan natin ayon sa sabutin Sheikh yung kaibahan ng fa'fu anni at saka yung pagsasabi ng astaghfirullah, no? Kasi sabi natin yung fa'fu anni, no, hindi natin talakayin to, dito itinalakay natin sa 99 names of Allah. Napaksahin niyo, no? Kasi medyo mahaba-haba, no? Sabi natin kasi yung fa'fu anni, kapag ito'y pinagkaloob sa iyo ni Allah, hindi ka natatanungin at di na rin bubuklatin yung aklat mo sa mga bagay na ginawa mong kasalanan, kalaswaan, kabalbalan sa dunya, no? Pag ikaw ay fa'fu anni, kapag ikaw ay pinaumanhinan ni Allah. Yun naman kaibahan naman ng astaghfirullah. Yung astaghfirullah, tatakpan ni Allah yung iyong kasalanan. Ngunit you will be held account pagdating pa rin ng Yawm al-Qiyamah. Pero sa fa'fu anni, ito ay totally kalimot na, forget, no? Hindi na siya babanggitin, hindi na rin bubulat-latin yung iyong kasalanan ginawa. Ito ang kaibahan. Kaya ito yung dua na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha. Next slide po siya. Ayan. Sabi natin, bakit tinago ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Laylatul Qadar? At hindi reveal na lang, no? Sabihin na abangan, halimbawa sabi natin tulad ng pagkakaalam ng mga awam, no? Mapapansin to, alam to ni Shakad na. Kaya sabi natin sa Saudi Arabia, kapag 27 ng Ramadan, full pack ang Masjidul Haram at ang mga moske, no? Bakit? Kasi nakala nila na sa 27 lang yung Laylatul Qadr. At pinalawanan na nga ni Sheikh Shalih Al-Uthaymeen, no? Maaring sabihin natin nung last year pinababa ni Allah ng 21 at last year maaring 23 at ngayong taon maaring pababain niya ng 25 o 27 o 29, wallahu alam. Kaya tayo ay inutusan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na hanapin ang Laylatul Qadr sa last 10 nights nito o odd number. Ngayon, bakit tinago to ni Allah? Hindi nila ipinik sa isang gabi. Pakibasa mo siya. وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم ليقطر أملهم في تلابها في تلك الليالي فاضلة بالسلام والذكر والدعاء ويزداد قربه من الله وتوابا وأكفاها اختبارا لهم أيضا ليتبنى بذلك من كان جادا في تلابها حريصا عليها ممن كان قصدا متهاونا. Sabi natin, ito ay ginawang pagsubok, no? Itinago to, no? Wakad kafa Allah, no? Subhanahu wa ta'ala. Talagang
nilagyan niya ng takip to, tinago sa atin, no? Para siyang surprise, no? Bakit? Ito ay bagay na pagsubok ni Ibadur Rahman, no? Ito ay pagsubok ni Allah sa kanyang mga alipin. No? Bakit? Para malaman kung sino sa atin yung magsisikap, no? Sino ba sa atin yung talagang magpaparami ng pagdarasal o kaya dhikr, pag-alala kay Allah at para paramihin yung kanilang dua, no? Na mga gawain na maglalapit sa atin kay Allah at sa gantimpala ng mga ito. Ito ay bagay na pagsubok. Kaya ito itinago sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Na kung saan sabi nga natin, pagdating ng Laylatul Qadr, dun na magkakaalaman kung ano yung resulta ng ating pagsisikap, ng ating eksaminasyon, no? Ng ating pagsusulit sa gabi ng Ramadan. No? Ito ay bagay na tinago ni Allah para hanapin natin, magsikap tayo. No? Kasi ayon sa kanya, kay Shaykh Sa'lih Al-Utsaimin rahimahullah, mimman kana kaslan matahawnan, no? Kasi bakit? Merong mga tao talaga na tamad, di ba? O kaya sabi natin na yung babagal-bagal, sabi nga sa Bisaya kapoy, no? Yung nagpapagod-paguran, tatamad-tamaran kasi bakit? Kasi sabi nila kung 27 na lang yung the rest ng night pababayaan na, hindi na gagawin. Kaya ito ay bagay na itinago ni Allah subhanahu wa ta'ala para ating pagsikapan. Next slide po, sir. Ayan. Sinabi natin na ang Laylatul Qadr ay para sa nasyon lamang ito. Di ba? Sabi natin. Pakibasa ba siya kana? Hada Laylatul. Siya kana? Wala po kayo. Baka nakumute. Ito yung natapos ko na, Ustad. Nakatatapos ko lang babasa. Now, so sabi natin, ito yung bagay na bakit natin ito ipinagkaloob lang sa atin ni Allah. No? Bakit sabi hindi binigay sa nasyon ni Musa? Bakit hindi binigay sa nasyon ni Isa alayhi salam? Bakit hindi binigay sa nasyon ni Dawud alayhi salam? No? Sabi natin, ang gabing ito ay espesyal. Ang kahigitan nito ay ipinagkaloob lamang sa atin, sa tagasunod ni Propeta Muhammad SAW. Bakit? No? Paliwanag sa atin ng butihing Shaykh rahimahullah, kasi ayon sa kanya, ang kaum o nasyon ni Propeta Muhammad SAW ay maiksi ang edad. Di ba? Naiulat niya sa mga rawi na ayon sa Propeta Muhammad SAW na ang nasyong ito, sinakda ni Allah, na tayo ay aabutin lamang mostly sa ating, di man lahat, 60 to 70 years old. Maiksi yung ating edad. Pero yung mga kaum ni Musa, no, sabi natin, inaabot sila ng 300 years, 250 years old, no? Subhanallah. Ako saan sabi niyang butihing Shaykh rahimahullah, na ang Laylatul Qadr ay biyaya o regalo sa atin ni Allah. Pinaiksi yung ating buhay, pero yung ating reward pinahaba, pinalaki, pinadami. Na kung saan maiksi man ang ating buhay, pero ang ganti pala natin malaki. Ang gagawin lang natin, hanapin. No? Subhanallah. Hanapin. Na kung saan ito ay bagay na pagpapakita kung paano itinangi at pinagkalooban ng kabutihan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nasyon na ito, ang nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa quli quli hada wa astaghfirullah li wa lakum warsa'il mu'minin fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hanggang dito na lamang muna. Tayo ay humihingi ng tawad kay Allah. Kayo mga kapatid ko, hinihimok namin na kayo ay magbalik loob kay Allah dahil sa alam patawad ang mahabagin. At ibalik natin ang mikropono sa admin. Barakallahu fiik. Siya ka dyan, baka may pahabol kayo. Wala naman, Ustad. Isa ka lang, okay. Bigay na lang po natin sa mga gusto magtanong, inshallah, kung may katanungan po. Paki-assist na lang po. Inshallah. Al-Fata. Okay. Brother, sige po, taas ang kamay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanong ko lang po kasi dito ako sa Mandaluyong ngayon. Bali malayo po yung yung Golden Mosque sa may Quiapo. Yung po ba pag tayo ng tahajjud sa madaling araw, pwede po ba dito na sa site namin sa trabaho? Ayan. No? So, sa pagtalakay natin doon sa Salatul Tarawih last week, no? At alhamdulillah, nandiyan pa yung record natin. Pwede mo siyang balikan sa ating grupo, no? O yung group chat natin. No? Maaring sa Telegram o kaya sa Facebook page ng ating ukuwa, no? Doon makikita. Tinalakay din natin to at pinaliwanag to sa atin ni Shaykh bin Baz rahimahullah, no? Yung bagay na ito, hindi siya wajib, no? Hindi siya obligado. Na ayon nga sa ating butihing Shaykh rahimahullah,
iwanan man natin to, o kaya sabihin, talikuran man natin ng sinasadya, may dahilan tayong mabigat o magaan man yung ating dahilan o wala tayong sadyang dahilan sa pag-iwan at pagtalikod dito, hindi tayo nagkakasala. Ngunit ayon sa kanya, wag natin iwala ang malaking gantimpala. At ayon sa kanya, gawin natin ito sa abot ng ating kayang gawin. Halimbawa sabihin natin, dahil yung trabaho natin nakakapagod, no? Sabi nga natin, halimbawa nagtatrabaho ko sa airport, ang trabaho mo, tinutulak mo yung eroplano para lumipad, o kaya nagtatrabaho ka sa pier, ang ginagawa mo, inihilang mo yung barko para lumayag sa laot. So pagkatapos pag uwi mo, pagod na pagod ka na, no? Ang gagawin mo lang, ayon sa kanya, rahimakullah, ay gawin natin kung ano yung kaya. Dalawang rakaat, tapos sabi niya, yung 3 ang witir. Kung hindi naman dahil talagang sobra ang pagod, gawin natin ang 2 rakaat tapos witir. Ang mahalaga, wag natin siyang iwanan dahil ito ay merong kalakip na malaking gantimpala at nawa ay tanggapin ito ni Allah mula sa atin. I hope nasagot natin to, no? Kapatid? Ustad, yung ano po ba, Ustad, yung tahajjud, may boses, wala. Wala rin. Okay. So ito, pag ginagawa to sa grupo, sabi natin may imam, meron siyang boses na ginagawa. Ngayon, halimbawa sabihin natin kung nag-iisa ka lang, no? Kung gusto mong lagyan ng boses, wala, nasa iyo, no? Halimbawa, gusto mong marinig ng iba yung ganda ng boses mo ng pagbabasa ng Quran at ayaw mo ipagdabot itong bagay na ito, ay pwede mong gawin na mayroong tinig. Kung wala naman, ay gawin ng tahimik. Wallahu ta'ala a'lam. Ustad, jazakallahu khairan, Ustad, barakallahu fik. Ayan po. Si Al-Fatah, nagtaas ng kamay? Okay. So, kanan, mukhang wala namang tatanong. Okay po, inshallah wala na magtatanong. Lagutin na natin ang ating pag-aaral at muli sa pagtapos ng ating pag-aaral sa gabing ito ay lagi tayong dumadalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanggapin niya yung ating pagdalo at talakay ng paksahing ito. At nawa ibilang niya ito sa listahan ng ating mabubuting gawa na inshallah ay makita natin ito sa ating listahan sa araw ng paghuhukom. At tumadalangin din tayo kay Allah na gawin niyang madali, magaan, maging kapakipakinabang sa atin ang kung ano man ang natutunan natin sa gabing ito at sa mga nakaraang pa mga pagtatalakay nito at nawa ibigyan pa niya tayo ng maraming pang oras, panahon, kakayahan at tsansa na matalakay pa natin ang natitira nating topic o paksa sa topic na ito at nawa ay paabutin niya tayong lahat sa Ramadan. Nawa ibilang din niya tayo sa kanyang mga alipin na laging nagpapasalamat, humingi ng tawad at nagbabalik loob sa kanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.